Hindi lang reklamong murder ang haharapin ng suspect sa marahas na pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel. Gumamit din kasi umano siya ng iligal na plaka at wala rin umanong permit ang dalang baril. Nakatutok si Oscar Oida. Pasado alauna ng hapon nang ilabas ng custodial facility ang suspect sa pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel nitong Martes na ikinasawi ng isa. Iniharap siya sa isang teleconference kung saan ipinaliwanag sa kanya ng kanyang abogado ang kanyang karapatan at pagproseso ng kanyang kaso. Katabi ng suspect ang kanyang ama sa mahigit kalahating oras sa teleconference bago siya ibalik sa kulungan. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang suspect maging ang kanyang ama pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Hindi naman natuloy ang nakatakdasa ng pagsasailalim ng suspect sa inquest kaninang umaga. Ayon sa mga otoridad, kinukumpleto pa nila ang mga dokumento at ebidensyang kinakailangan para matiyak na matibay ang reklamong isasampa laban sa suspect. Bukod sa murder, sasampahan din siya ng PNP ng reklamong kaugnay ng paggamit ng iligal na plaka at pagdadala ng baril nang wala umanong kaukulang permit. Case hold po ito dahil nahuli po natin ang suspect at under custody at identified po siya at maisasampa po yung kaso. So sa parameters po ng PNP ay considered solved na po itong kaso po na ito. Sinuspindi na rin ng LTO ang lisensya ng suspect habang isinasagawa ang investigasyon patungkol sa mga umunoy paglabag nito, kabilang ang reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Sa burol ng labi ng biktima sa Santa Ignacia, Tarlac, labis ang panghihinayang ng mga naulila. Ang plano kasi ng padre de pamilya na magretiro bilang driver at magnegosyo na lang doon para makasama nila, hindi na matutupad. Uwi na ako sa June 23, sabi ko ganyan naman ang nangyari. Sa ngayon, hiling lang nila ay katarungan para sa yumaong mahal sa buhay. Ang inaano ko na lang sir, bigyan na lang ng justisya. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, halos kalalabas pa lamang sa Philippine Area of Responsibility ng Bagyong Agon, may bagong sama ng panahon agad na namataan ang pag-asa. Nabuo na kasi bilang low pressure area yung cloud cluster o yung kumpol ng mga ulap sa labas ng PAR sa kanlurang bahagi ng bansa. Sabi ng pag-asa, mataas ang tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na oras. Pero maliit naman ang posibilidad nitong pumasok sa PAR o magkaroon ng direktang epekto sa bansa. Pagkatapos ng Bagyong Agon, ito naman ang humakatak ngayon sa southwest monsoon o yung habagat. Ang posibleng senaryo, mga kapuso, lalayo sa PAR ang sama ng panahon at susunod sa direksyon nito, yung habagat. Kaya posibleng magkaroon po ng monsoon break o pansamantalang pagkawala ng epekto ng habagat sa Pilipinas. Dahil diyan, bahagyang mababawasan din ang mga pag-ulan maliban sa mga lugar sa extreme northern Luzon na apektado ng frontal system at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan bukas ng umaga sa halos buong bansa. Pero bandang hapon, posibleng may ulan na sa Cagayan Valley, Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. Uulanin din ang ilang bahagi ng Panay Island, Bohol at Northern Samar. Pati ang malaking bahagi ng Mindanao. May heavy to intense rains na posible pa rin magpabaha o pagmula ng landslide. Sa Metro Manila, may chance rin ng ulan sa hapon at gabi, kaya lagi nang magdala ng payong. Inararo ng truck na may sakay na backhoe ang isang bahay sa Cagayan de Oro City. Yan at iba pang balita sa mga riyon sa pagtutok ni JP Soriano. Wasak ang bahagi ng bahay na ito sa Sitio Buena Oro, Barangay Makasandig sa Cagayan de Oro City nang araruhin ng isang truck na may kargang backhoe. Nadamay sa aksidente ang isang nakaparadang sasakyan at isa ring motorsiklo. Ayon sa developer sa lugar na siyang may-ari ng truck, nagkukumpuni ng nasirang linya ng tubig ang backhoe at nang isinakay ito sa truck ay bigla na lang itong tumakbo pababa ng kalsada. Nanaog siya kay magbinder sa backhoe. Naluros lang kalit ang truck nga naka-engagement unta siya sa maxi brake. Tinamaan ng bato sa ulo ang may-ari ng bahay at nagpapagaling na sa ospital. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang truck driver
na nakatalon ng mangyari ang insidente. Handa ring makipag-areglo ang kumpanya ng truck. Sa Butuan City naman, halos kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang droga ang nasabat mula sa isang dating drug surrenderer. Nakalista siya bilang high-value target dahil sa pagbebenta umano ng droga at nahuli sa entrapment operation ng pulisya. Na-recover din ang ilang drug paraphernalia, pera at personal na mga gamit ng naarestong suspect. Hindi na siya nagbigay ng payag. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Bagong-bagong sport pa lang pero bumibida na po agad ang galing ng Pinoy sa racket sport na padel. Kabilang ang isang Pinay na abogada sa mga nanguna sa international tournament niyan sa Thailand. At nakatutok si Mark Salazar. Siya si Attorney Jessica Agra, ranked number 2 sa Asia Pacific Paddle Tournament. Sa torneo na ginanap sa Phuket, Thailand noong May 10 to 12, nakasagupa niya ang top players ng Russia, China at Indonesia. The sport po, paddle, is pretty new po in our region. So, but a lot of players po joined. I think top players po from Thailand, Indonesia, Japan, Spain, and other countries pa po. Mahirap po pero it was really fun din po for me. Malamang, mas maraming ngayon lang narinig itong paddle sport kasi 2022 lang nagsimula ito sa Pilipinas. Kung nahilig ka sa racket sport, patok din sa iyo ang paddle. In terms of learning it po and playing for fun, I think it's easier po than tennis because the courts po, smaller po yung courts. Parang kahit a few lessons po pwede nang mag-play ang beginners for fun. In terms of mastery po, I think like any other racket sport, medyo I think we need more time and practice, time on court. Karamihan sa manlalaro ng paddle ay dating mga tennis player, gaya ni Jessica. It helps na I have a background po in tennis. I used to compete po internationally as a junior tennis player. Inaadvokasya ni Jessica na lumaganap ang paddle sa Pilipinas at makapag-produce tayo ng marami pang world champion. Kaya lang mahal kasi maglaro ng paddle. 2,000 pesos per hour maglaro sa court at 3 paddle sports club pa lang ang meron sa Pilipinas. Ang raketa nasa 15 to 25,000 pesos. Para kang mag-go-golf na level. It is more expensive po than playing tennis or pickleball. But yun nga po, baka with more courts, hopefully, and the sport being more popular, baka naman po, maybe not as accessible as badminton, but hopefully at least like tennis po, sana. Lalaban ulit next week si Jessica sa Asia Pacific Paddle Tournament sa Bali, Indonesia naman. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Binisita na ba ang lahat ng libu-libong gamo-gamo? Bakit kaya muling dumagsa o nag-swarm ang mga insektong ito? Isa raw itong senyales? Ganito rin ba ang mga eksena sa inyo nito mga nakaraang araw? Kung saan ang mga poste sa kalsada, volleyball court, pati loob ng bahay, dinagsa ng libu-libong mga gamo-gamo? There's really no way to stop termites from swarming. Once they swarm, useless yung effort na hulihin mo sila. Kaya nga naging motto tuloy ng iba, gaya ni SAR, if you can't beat them, join them. Nang mag-swarm o dagsain kasi ng mga gamo-gamo kanilang bahay sa Oton sa Iloilo, sa halip na bugawin, si SAR nagpa-video selfie kasama ang kanyang mga bisita. Time kasi sata, nung pasok ko ng bahay, nabigla ako. Kaya estimate ko lang libo, naisip ko na punan ko ng video, baka ito magbayaran na. Pero bakit kaya muling nag-swarm ang mga gamo-gamo sa iba't ibang bahagi ng bansa? Kuya Kim, bakit naakit sa ilaw ang mga gamo-gamo? Kuya Kim, ano na? Ang mga namataang nagliliparang insekto, nakasanayan na nating tawaging gamo-gamo na siyang tawag din sa mga moth. Pero ang mga gamo-gamong nasa video, di mga moth kundi mga winged termite, mga anay na may pakpak. Itong mga termite alates or swarmers ay pinapakawalan ng mga colony para mag-reproduce. Lumilipad sila para maghanap ng kamate. Kapag may nahanap silang kamate, sila ay maghahanap ng lupa para mag-establish ng bagong colony.
Wala pa ngayong pag-aaral na maaari magpaliwanag kung bakit naaakit ang mga gamo-gamo sa liwanag. Pero ayon sa mga entomologist o ekspertong nag-aaral ng mga insekto, may dalawang posibleng rason kung bakit nila ginagawa ito. Una, maaaring ginagamit nila ito para mag-navigate. Pangalawa, ginagamit nila ito bilang safety signal kapag merong predators. Ang kanila namang pag-swarm o paglabas nito mga nakaraang araw, isang senyales na patapos ng tag-araw. Pinakahihintay ng mga anay na magsisimula na ang wet season kasi sa ganitong time, pag nag-swarm sila, mas mataas ang moisture at saka relative humidity. Mas mataas ang chance nila na mag-survive. Paano naman kaya diniskartehan ni Nazar ang mga nag-swarm na gamo-gamo sa kanilang bahay? Pinatay yung ilaw, saka pinatay yung kabila. Bumalik pa sila, sir, after no? Hindi na. May isa pang simpleng hack o diskarte para goodbye flying anay sa ating mga bahay. Maliban sa pagpatay sa source of light, isa sa mga paraan para bugawin ang mga nagliliparang gamo-gamo, ang light bulb and mirror trick. Maglagay lamang ng batyang may tubig sa ilalim ng bumbilya kung saan sila lumilipad. Ang mga gamo-gamo ma-attract sa refleksyon ng bumbilya sa tubig at sila'y malulunod. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sumadsad sa pier sa San Felipe, Zambales, ang barkong may sakay na 7 Chinese crew. Iyan ang barkong na-detain mula pa noong May 16 sa dagat sa bahagi ng Barangay Sindol matapos makitaan ng mga irregularidad ng Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, pinayagang sumilong sa pier sa bahagi ng Barangay Maloma sa Zambales ang barko nitong May 25 dahil sa masamang panahon pero akmang aalis na. Sumadsad ito dahil sa malakas na hampas ng alon. Nasa maayos na lagay naman ang mga sakay ng tripulanting Chino. Ibinabarin sila para masuri ng mga taga-Municipal Health Office. Nakipag-ugnayan na rin daw ang PCG sa isang salvage company para kunin ang barko. Sa lakas na itulak ng hangin ng isang eroplano sa isang airport sa Amerika. May sumabog ding gusali roon habang sa Iceland, bulkan ang pumutok. Ang mga balita abroad sa pagtutok ni Salima Refran. Sa bahagi ng Youngstown, Ohio sa Amerika, nayanig ang paligid dahil sa pagsabog sa isang gusali. Tumila po ng ilang gamit at nabalot na makapal na usok ang kalsada. Ayon sa kanilang local media, 7 ang sugatan at 2 ang nawawala dahil sa insidente na posibleng dahil umano sa tumagas na gas. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang may-ari ng sumabog na gusali sa otoridad. Nagkulay pulat kahel naman ang paligid ng Reykjanes Peninsula sa Iceland dahil sa pagsabog ng isang bulkan. Nagbuga ito ng lava at usok na nasa 50 metro ang taas. Ito na ikalimang pagsabog ng bulkan simula nitong Desyembre at pinakamalakas sa loob ng 3 taon. Naka-high alert na ang civil defense sa lugar at pinag-utos na rin ang pagpapaligas sa mga residente. Mistulang laro ang inuusog ng hangin ang nakaparadang eroplano sa isang paliparan sa Texas. Resulta yan ng malakas na hangin sa gitna ng mga pag-ulan. Dahil din dyan kaya nawala ng kuryente ang ilang residente sa lugar. Ayon sa airline ng eroplano, wala itong sakay at wala ring naitalang injury. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Hindi lang po mga estudyante ang kinilala at binigyang parangal sa isang graduation ceremony sa Daet, Camarines Norte. Perfect attendance! Yan po ang aspin na si Agap na lagi ng present, lagi pang maagap pumasok. Proud siyang umakyat sa stage para tanggapin ang medalya na isinabit ng kanyang fur mom na si Teacher Lilet. Si Agap naglambing pa at tila humingi ng reward na, belly rub. Kwento ni teacher, pag-alagala lang daw noon ang aso at minsan napadpad lang sa kanyang classroom. At mula noon, inalagaan na niya ito at araw-araw pinapakain kahit sa mga araw na walang klase. Congratulations at thumbs up sa iyo, Agap! Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Engine goal achieved si unang hit it Morning Sunshine, Shira Diaz.
Feels like a Polaroid love ang snap ni Shiner ni Shira sa fan-meet ng K-pop boy group Enhypen, kung saan kasama niya rin si Sparkle star Kaloy Tingkungko. Extended ang happiness na yan ni Shira sa guesting niya this weekend sa Season 2 ng Running Man Philippines with SB19, Josh Cullen. I haven't met the new me yet. Yan ang power caption ni Kapuso star Bea Alonzo sa kanyang recent IG post. Oozing with confidence na giving girl power aura rin ang shinare niyang photos. Can't help but to be in awe rin sa beauty ni Bea ang kanyang fellow Kapuso. What a bejeweled moment for Sparkle artist Faye Lorenzo ang sa The Eras Tour experience niya in Portugal. Singing her hearts out din sa mga kanta ni Taylor Swift. Truly a successful Swiftie si Faye na shining on her sparkling dress.